Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum EPP Industrial Arts Grade 5 Quarter 4 Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente ng may pag-iingat. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayan, pagkukumpuni ng mga kagamitang dekuryente ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. 1. Ano-anong sirang kagamitan na yari sa metal ang inyo nang nakumpuni? Halimbawang sagot, sirang kandado, bisikleta at metal na upuan. 2. Ano-ano ang mga hakbang na inyong ginawa upang kumpunihin ang sirang kagamitan na ito? Nilinis ang sira, hinigpitan ng tornilyo, at pinalitan ng sirang bahagi. 3. Nakakatulong ba ng maayos ang mga hakbang na tinalakay sa iyong pagkukumpuni? Oo, dahil gumana muli ang mga kagamitan. 4. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na magkumpuni ng sirang kagamitan na yari sa metal, handa ka bang gawin ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Oo, dahil natutunan ko na ang tamang hakbang at ligtas itong gawin. Tandaan na ang natutunan ninyo ay makakatulong upang mas mapahalagahan pa ang isang bagay na sira kung tayo ay marunong magkumpuni. At palaging tandaan na sa bawat paggawa ay alalahanin ang kaligtasan. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Ibahagi sa klase ang inyong mga nakikita sa bawat larawan. Ang mga laruan sa itaas ay paggamit ng mga kasangkapan o aparato na nangangailangan ng elektrisidad o kuryente. Ang elektrisidad ay isang anyo ng enerhiya. Hindi man ito nakikita pero matutunghayan ito sa mga pinapatakbong mga bagay o kagamitan. 1. Anong klaseng aparato o kasangkapan ang nakikita ninyo sa tahanan ang ginagamitan ng elektrisidad? Saan at paano ito ginagamit? Halimbawang sagot, telebisyon, electric fan, ilaw at refrigerator. Ginagamit ang mga ito sa sala at kusina para sa aliwan, paglamig at pag-iimbak ng pagkain. 2. Ano ang iyong nararamdaman kapag ginagamit ang mga ito? Sagot, masaya at komportable dahil nakakatulong sa araw-araw na gawain. 3. Kapag ang isang kagamitang dekuryente ay nasira, ano ang iyong ginagawa? Bakit ito ang iyong ginagawa? Ipinapaalam ko sa magulang at pinapatay ang kuryente para sa kaligtasan. Naniniwala tayo na mahalaga ang paggamit ng mga dekuryenteng kagamitan dahil napapadali nito ang ating pang-araw-araw na gawain. Ngunit paano kung masira ang isang kagamitang dekuryente? Ano ang iyong gagawin? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng mga kagamitang dekuryente ng may pag-iingat. Bokabularyo, power source. Ito ay pinagkukuhanan o pinagmumulan ng enerhiya o kuryente na ginagamit upang mapagana ang iba't ibang mga aparato at sistema. Electric shock. Ito ay ang pagkakaroon ng maikling pagdurusang pisikal o pinsala sa katawan ng tao dahil sa pagdaloy ng elektrisidad.
Ito ay maaaring mangyari kapag ang tao ay na-expose sa kuryente. Screw or fastener. Ito ay ginagamit upang pagsamasamahin o isara ang mga bahagi ng isang bagay. Karaniwang ginagamit ito sa pagpapatibay ng mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Rubber gloves. Ito ay ginagamit upang pagsamasamahin o isara ang mga bahagi ng isang bagay. Karaniwang ginagamit ito sa pagpapatibay ng mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Safety glasses. Ito ay mga gamit na idinisenyo upang maprotektahan ang mga mata laban sa mga panganib sa trabaho o iba pang aktibidad. Aparato. Ito ay isang kagamitang mekanikal, elektroniko o elektrikal na ginagamit upang magampanan ng isang partikular na tungkulin o gawain. Kaugnay na paksa bilang isa, hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente ng may pag-iingat. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang pangalawang hakbang na dapat mong gawin bago simulan ang pagkukumpuni ng anumang electrical appliances? Sagot B. Paglilinis. 2. Paano mo matutukoy ang sanhi ng sirang electrical outlet? Sagot A. Pagsusuri at pagsubok. 3. Ano ang pangunahing layunin ng pag-iinspeksyon bago simulan ang pagkumpuni ng electrical appliance? Sagot A. Pagsuri at pag-unplug. 4. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay hindi sigurado sa iyong kakayahan na magkumpuni ng isang electrical appliance? Sagot C. Pagtawag ng tulong. 5. Ano ang pinakamahalagang aspeto na dapat mong bigyang diin habang gumagawa ng pagkukumpuni sa kagamitang dekuryente? Sagot B. Paggamit ng Personal Protective Equipment o PPE. Pinatnubayang pagsasanay. Ang mga kagamitang dekuryente ay mga kasangkapan o aparato na gumagamit ng kuryente upang gumana. Ito ay maaaring tumukoy sa iba't ibang uri ng appliances o mga kagamitan sa bahay at industriya tulad ng refrigerator, telebisyon, computer, electric fan, air conditioner, washing machine, toaster, microwave oven, at marami pang iba. Ang mga kagamitang dekuryente ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay at pangangailangan ng tahanan at negosyo. Subalit, kahit na gaano man kaingat sa paggamit ng mga kagamitan o kasangkapan, ito ay nasisira rin. Kung ikaw ay praktikal na mag-isip, sisiguraduhin mong ang mga ito ay makukumpuni sa halip na itapon o iligpit. Ang pagkukumpuni ay paraang makakatipid sa budget. Mapapangalagaan din ito ang kapaligiran laban sa pagkakaroon ng basura. Halimbawa rin ito ng pagpapahalaga sa mga bagay sa pamamagitan ng pagsasalba sa mga kagamitan na maaari pang magamit. Paano mo matutukoy kung ang mga kagamitan sa inyong tahanan ay may sira at dapat nang kumpunihin? Simple lang ang dapat gawin. Suriin o tingnan ng mabuti at itala ang mga kagamitan o kasangkapan na may sira. Halimbawa ng talaan, bagay na may sira, plug, parte na dapat kumpunihin, koneksyon. Ang dapat gawin, iayos sa pamamagitan ng distornilyador. Matapos mong gawin ang isang talaan, kailangan mo nang malaman ang mga materyales at kasangkapan na dapat mong gamitin sa pagkukumpuni. Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na kayang magawa sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente ng may pag-iingat. 1. Pagsuri at pag-unplug.
Sa pagsusuri ng sira sa kasangkapan o kagamitan, siguraduhing i-unplug o hugutin ang anumang aparato mula sa power source bago simula ng anumang trabaho. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng pinsala o electrical shock. 2. Paglilinis. Ang ilang mga sira ng mga kagamitan ay maaaring masolusyonan sa pamamagitan ng simpleng paglilinis lamang. 3. Pag-alis at pagsasaayos ng mga bahagi. Ang ilang sira ay maaari ring masolusyonan sa pamamagitan ng pag-aalis at pagsasaayos ng mga bahagi ng kagamitan. Alisin ang mga screw o fastener at iayos ang mga bahagi ng maingat. 4. Pagkakabukod ng wiring. Kapag ang problema ay may kaugnayan sa wiring, pagbukurin o paghiwalayin ang mga wire ng maayos at tandaan kung paano ito muling pagdurugtungin sa tamang paraan. Sa bawat hakbang ng pagkukumpuni, siguraduhing patuloy itong maipa-plug sa power source para sa mga hakbang na nangangailangan ng kuryente at i-unplug naman kapag hindi kinakailangan. 5. Pagsusuri at pagsubok. Pagkatapos ng mga hakbang sa pagkukumpuni, magpatuloy sa pagsusuri at pagsubok ng kagamitan bago ito gamiting muli upang matiyak na ito ay gumagana ng wasto at ligtas. 6. Paggamit ng personal protective equipment o PPE. Magsuot ng tamang PPE tulad ng rubber gloves at safety glasses upang maprotektahan ang sarili laban sa electrical shock at iba pang mga panganib habang nagkukumpuni. 7. Pagsubok bago gamitin. Matapos ang pagkukumpuni, gawin ang kinakailangang mga pagsusuri at pagsubok bago gamiting muli ang aparato o kagamitan upang tiyakin na ito ay gumagana ng wasto at ligtas. 8. Pagtawag ng tulong. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang profesional o mas nakakaalam kung nahihirapan o hindi sigurado sa anumang hakbang ng pagkukumpuni. 2 at 3 araw. Paglalapat at pag-uugnay. 1. Ipapangkat sa 4 na grupo ang buong klase. 2. Magpapakita sa harap ng sirang kagamitang dekuryente ang guro sa klase. 3. Susuriin ng bawat grupo ang problema ng sirang kagamitang naipakita. 4. Habang sinusuri ito, gagamitin ng bawat pangkat ang talaan na inihanda ng guro para sa gawain upang mailahad ng maayos ang mga sagot nito. Talaan. Narito ang halimbawang talaan. 5. Pagkatapos na maitala ang nakitang problema ay maaari nang kumpunihin ito gamit ang mga kasangkapan o kagamitan. 6. Dapat na maisagawa ang gawain sa loob mismo ng 1 oras. Gagamitin ang rubric 1 na makikita sa ibaba upang maging pamantayan sa pagmamarka. Narito ang rubric 1, mga pamantayan sa pagmamarka, takdang marka, at ang inyong marka. Kabuuan, 100%. 7. Sa susunod na sesyon ay kailangang maipresenta sa harap ng klase ang mga output ng bawat grupo. Gagamitin ang rubric 2 na makikita sa ibaba bilang basehan ng pagmamarka sa kanilang presentasyon. Narito ang rubric 2, pamantayan o criteria, teamwork, speed of work, content and organization, overall presentation. Kabuuan o total, 100%. 4 na araw. Pabaong pagkatuto, tanong. 1. Ano-ano ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng sirang kagamitang dekuryente? Patayin ang kuryente, tanggalin sa saksakan, tingnan ang sira at ipaayos sa marunong. 2. Sa hakbang na iyong natutunan, ano ang pinakamadali at mahirap gawin? Halimbawang sagot, pinakamadali ang pagtanggal sa saksakan, pinakamahirap ang pagtukoy kung ano ang sira.
Pagninilay sa pagkatuto. 1. Sa iyong palagay, bakit mahalaga na sundin ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng mga sirang kagamitang dekuryente? Mahalaga ito upang maiwasan ang aksidente at manatiling ligtas habang nagkukumpuni. Pagsusulit, panuto. Pagsunod-sunurin ang hakbang sa pagkukumpuni sa sirang dekuryenteng kagamitan. Isulat sa patlang ang letrang A to H bilang batayan sa pagkasunod ng hakbang. Narito ang sagot. A. Pagsuri at pag-unplug. B. Paglilinis. C. Pag-alis at pagsasaayos ng mga bahagi. D. Pagkakabukod ng wiring. E. Pagsusuri at pagsubok. F. Paggamit ng Personal Protective Equipment o PPE. G. Pagsubok bago gamitin. H. Pagtawag ng tulong. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, maghanap ng isang sirang kagamitan na dekuryente sa inyong tahanan. Gamitin ang talaan upang ilarawan ang sira at ihanda ang mga kailangan para sa pagkumpuni nito. Narito ang talaan. Bilang katibayan, magsumite ng mga larawan habang kinukumpuni ang sirang bagay. Ilagay ito sa short bond paper at isumite. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!